Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Hindi lang pagkadismaya, matinding galit na umano ang nararamdaman sa Armed Forces of the Philippines. Nagbigay ng reaksyon si retired Major General Romeo Puquis sa pahayag ni Senador Ping Lacson tungkol sa umano'y lumalalim na pagkadismaya sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Nauna rito, sinabi ni Lacson, the frustration within the AFP has reached the battalion level. Bilang tugon, mas diretsahan ang naging pahayag ni General Puquis batay sa kanyang impormasyong natanggap. Hindi na frustration, matinding galit na, at hindi lang sa battalion level, hanggang pinakamababang hanay na. Ang pahayag ay maituturing na pagsang-ayon sa pagpapailalim sa impormasyon ni Lacson na nagsabing lumalawak na ang pagkadismaya sa loob ng AFP. Para kay General Puquis, mas mabigat pa umano ang sitwasyon dahil hindi na lamang ito frustration kundi matinding galit na nararamdaman hanggang sa pinakamababang antas ng organisasyon. So ito, sa wakas, tumama rin si Senator Lacson kasi kinumpirma ng isang retiradong general. Okay? So, sa pahayag ni General Romeo Bronner, AFP Chief, sabi niya, nakikita nila ang nangyari. Aware sila, hindi kami bulag at bingi. So, alam ng mga kasundaluhan ang nangyayari sa gobyerno. Kaya lang, sa statement ng AFP Chief of Staff na alam nila yung nangyaring sa bansa, tinanong ng isang retired general, have you considered corruption as a grave threat to national security? Sa isang post lang yun, wala namang response yan. Yes, talagang talamak ng korupsyon at ang mga sundalo bilang mga Pilipino, nakikita nila ang pangyayari. Kaya lang it does not mean na may gagawin na silang masama na mag-resort na sa violence. Klaruhin natin yan. Naranasan na ng Armed Forces ang maraming military intervention panahon ng Cory administration. Actually, nakasama pa ako dyan sa pinakamadugong kudita noong 1989, December of 1989. Nakasama ako yan. Yung unit namin na destino kami sa Agusan del Sur, 23rd Infantry Battalion. Sumama kami. Ang aming destination is Cebu, Mactan, Cebu. Sumakay, yung mga tropa namin sumakay ng hijack ng isang barko sa Nasipit, sumakay papuntang Cebu. Yun. Panalo na sana ang kudita noong 1989, December of 1989, kung hindi nakialam ang US government. Pagsak na ang Aquino administration, talo na sila. Sa dami ng mga sundalo na sumusuporta sa kudita. So, nagpalipad ng jets yung mga Amerikano. Wala na. Siyempre, anong laban ng mga kudita boys, Amerikano na yan. So, walang nangyari. So, in short, ang experience ng AP sa mga ganyan is, hindi yan nakakatulong sa mamamayan. Lalo lang tayong mapapamak, lalong babagsak ang ating ekonomiya. Kaya
Ang sundalo, kung galit man, ang galit niya, nasa dibdib. Iipunin na lang yan. Ilalabas lang ang galit pagdating ng eleksyon. Kaya tignan nyo yung nangyari nung midterm election last year. Bumoto ang mga sundalo at kapulisan. Sinong mga nanalo? Lahat nanalo. Kandidato ni Tatay Digong. Walang isa mang nanalo sa kandidato ng administrasyon. Ang pinakamataas lang na boto na nakuha, number 15, si Senator Lacson, dating PNP chief. Pinunta, dinala sa inidoro ng mga kabaro. Doon yun nakikita na talagang hindi bulag at bingi ang mga sundalo nag-o-observe. Kailang wag na tayong aasa na gagalaw pa sila na gagawa ng kagaya ng ginawa nila noon. Nagsalita na po ang AFP Chief of Staff. Sabi niya, as long as he is the chief, walang mangyayaring kudita. So, wala na. Hanggang dyan na lang. So, ano na ang mangyayari? Magtiis na lang tayo hanggang 2028. Wala tayong magawa eh. Nabudol tayo. Sabi nga ng bisita ko kahapon, taga-Agusan del Sur. Sabi niya, sir, ano bang nangyari sa atin? Bakit tayo nabudol? Galit na galit siya sa Marcos administration na nung election ng 2022, kasama ko yun, nangangampanya para kay BBM Sara. Akala natin, itutuloy niya ang magandang nasimulan ni Tatay Digong natin, kailang wala. Nabudol tayo. Ito na ngayon, nagkakaloko-loko at legacy, greatest corruption in our nation's history. Legacy, kidnapping of a Filipino president. Dinala doon sa kawawang atay ni Tatay Digong. Kaya, well, sabi nga ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. At malapit na po, sana 2028 na bukas, para maipalabas ng taong bayan ang galit sa kanilang dibdib. Sa pamamagitan ng balota, of course. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. So si ate, gibutang na lang na diha. So mo na among gihatag nga yero. So dili niya mapasan tungod kay bugat. So ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kaayo sa naghatag. Dayon. Merry Christmas. Then, more blessings pa. As, ate. So mo ni ang kahimtang ni ate diri sa iyang abuhan. So kung ulan, tuluan na gid kaayo. So mo ni ang kusina ni ate. So si ate basta siya ka balo. Single mom, wala So kuan na gid kaayo. araw-araw rata. Out na gid kayo ang kuan ni ate. So kuan na kayo ang kuan sulod ni ate oh. Suloy gid kayo si ate. Sa te sa imong masulti nga natagaan man gid kag yero, makapuli na gid ka kay daot naman dai imong kuan himan nga yero. Salamat ya ako na siya mapulihan ug di na ko tuluan. O so di nakatuluan ate. So pila na imong edad te? 48. So nakay banante? Wala. So balo ka pila na ka year ate nga Single mom ka. So si ate single mom di ay dili di siya balo so single mom. So pila ka buok imong anak te? Duha. So duha imong anak. So nag-eskwela pa sila te? O eskwela elementary o senior high. So unsa na lang ang yung panginabuhian te? Kanira tindahan So ginagmay lang. araw-araw. So si ate nagnegosyo og ginagmay lang aron lang makabuhi sa iyang anak kay siya usa ka siya ka single mom. Pila na ka year ate nga na single mom ka? Kuan na 11 years. So Dili.
12 years. Kay So 12 man ang 12 years ginamura. na. So dako kayong pasalamat ate. So Merry Christmas, Pasko pag yun. So naantagaan yun kag Yero. Timing kayo Christmas. Salamat kaayo. Kaya di lang tuloan. Sige ate, God bless gid kayo ate. Makapuli na gid ka sa imong balay o Yero. Salamat Sige kayo ate, sa salamat po. sponsor. Salamat sa donation.